Ibang-iba na nga po ang Eastern Conference ngayong paparating na NBA season. Bigla nga pong naging competitive ang East. Halos bawat contender gumawa ng paraan para lumakas. May mga superstar na lumipat ng team, may mga big names na bumalik. May mga young teams ngayon ang handa ng makipagsabayan sa mga veteranong contender. Halos buong East nag-level up. Kaya ngayon isa-isahin natin na sino-sino ang mga kupunan na biglang lumakas, sino ang kanilang nakuha at kung ano ang maitutulong ng mga player na ito sa kanilang bagong kupunan. Halina't alamin natin na ang mga teams ngayon sa Eastern Conference ang bigla nga pong lumakas. Unahin natin ang Philadelphia 76ers. Malaking pagbabago nga ang ginawa ng team na ito ngayong off-season dahil dumating si LeBron James. At hindi lang siya ang malaking pangalan sa team, andyan pa rin si Joel Embiid habang nakuha rin naman nila si Jaylen Brown sa Boston. Si LeBron ang magbibigay championship experience, leadership at elite playmaking. Si Embiid naman sa loob habang si Brown dagdag scoring, athleticism at two-way ability. At kapag pinagsama po pa sila kay Tyrese Maxey, mas maraming paraan ng Philadelphia para gumawa ng opensa. Hindi lang basta lumakas ang Philadelphia 76ers, naging seryoso nga silang contender. Sunod naman ang Miami Heat. Dito isang superstar ang talagang nagbago sa kanilang buong identity. Giannis Antetokounmpo. Nakuha ng Miami ang two-time MVP at malaking dagdag ito sa kanilang scoring, rebounding, transition offense at defense. Kasama pa niya si Bam Adebayo na kilala sa versatility at depensa. At nagdagdag din ng Miami ng shooting at veteran experience para mas maging balance ang lineup. Si Giannis naman ang pwedeng maging pangunahing option nila sa opensa. Mas mahirap ng kalaban ngayon ang Miami Heat. Dito naman tayo sa Toronto Raptors. Malaking headline nga ang pagbabalik ni Kawhi Leonard at alam natin ang history ni Kawhi sa Toronto, pero hindi lang naman nostalgia ang dala niya. Kapag healthy, nagbibigay siya ng scoring, defense, experience at isang player na kayang gumawa ng sariling tira sa mahalagang possession. Para sa Toronto, malaking bagay na magkaroon muli ng superstar na may championship experience. Bumalik ang dating kampyon at mas lumakas ang Toronto ngayon. Samantala, sa Indiana Pacers, isang malaking comeback naman ang inaabangan. Tyrese Haliburton. Napakalaking bagay ng pagbabalik niya dahil siya ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit naging successful ang sistema ng Indiana. Playmaking, shooting, pacing, decision making ang dala niya. At kapag nakabalik na siya sa dating form at mas magiging consistent muli ang Indiana Pacers lalo sa opensa. Hindi na kailangan ng Indiana ng bagong superstar, kailangan lamang nilang maibalik ang kanilang makina. Samantala, sa Boston Celtics naman, malaking factor nga ang pagbabalik at pagiging healthy ni Jason Tatum. Nagbago man ang roster ng team, andyan pa rin ang centerpiece. Si Tatum ang magbibigay scoring, playmaking at size ng kanilang opensa. At dahil championship team na ang Boston dahil na rin kay Paul George, dala nga nilang dalawang experience kung paano humarap sa pressure. Kapag healthy si Tatum, ibang level ang kayang abutin ng Boston. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang New York Knicks. Sila ang defending champions. Kaya hindi nila kailangan gumawa ng pinakamalaking move para seryosohin ng buong East. Mayroong championship experience at alam nila kung paano manalo kapag mataas na ang pressure ng game. At ngayon, lahat ng teams gustong talunin sila. Lahat gustong kunin ang corona, pero hawak pa rin ito ng Knicks. At isa pang team ang dapat nating bantayan, ang Detroit Pistons. Malaki nga ang improvement nila matapos ang kanilang breakthrough season.
Ngayon, mas experience ang young core. Mas mataas ang expectation. Nagdagdag sila ng shooting, front court health para mas maging balance ang roster. At malaking advantage dito ang pagkakaroon ng confidence at actual na playoff experience. Hindi lang silang pang future, unti-unti na nga silang nagiging kasalukuyang contender. At meron pang isa, Washington Wizards. Ito ang isa sa pinaka-interesting na team sa Eastern Conference dahil pinagsama-sama nila dito ang mga veterano at young talents. Nandyan si Anthony Davis at Trae Young habang mayroon din silang young talent na si AJ Bonza. Hindi pa natin masasabi na automatic contender sila pero ibang-iba ang talento ng level ng team na ito. Kung mag-click ang chemistry, pwede silang maging malaking factor sa Eastern Conference. Kaya kapag pinagsama-sama natin lahat, Philadelphia with LeBron, Miami with Giannis, Toronto with Kawhi, Indiana with Haliburton returning, Boston Celtics with Tatum, New York Knicks, the defending champions, Detroit Pistons at Washington Wizards. Hindi na ito ang dating Eastern Conference, mas maraming superstar, mas maraming teams ang playoff aspiration at mas mahirap hulaan sino ang aabot sa dulo.